Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Pero bago ang lahat, Happy Valentine's Day sa ating lahat. And kanina nga sa Itbulaga, ang unang bumungad sa atin at nagpainit ng husto dito sa ating programang sinusuportahan ay ito po mga singing queens natin na talaga namang nag-alay po ng napaka-romantic na love song para po sa mga studio, audience, and syempre sa mga televiewers at online viewers. So ang Itbulaga po ay namigay ng mga roses sa live audience po nila. So talagang feel na feel ang Valentine's Day dito po sa loob ng studio. At sa mga nagtatanong mga Kadabarkads, kung live ba ang Itbulaga, chinek ko po kanina, recorded na po ito pero hindi po siya replay, okay? Fresh episode pa din ang napanood natin kanina. Samantalang sa magka-Pares Overload naman, grad finals po kanina, talagang tinapat nila ito sa Valentine's Day para nang sa ganon ay makatagdag po sa init ng pinagdiriwang ngayon na araw po ng mga puso. At ang nanalo nga doon ay nakapag-uwi po ng tumataginting na 50,000 pesos. Samantalang sa mga nanghihingi po ng update tungkol doon sa kasong sinampa ni Bossing Vic Soto na 19 counts sa cyber libel laban dito kay Direk Daryl Yap, wala pa po tayong update tungkol dyan mga Kadabarkads. And itong si Direk Daryl Yap ay nasa Korea pa po ata, no? Parang doon ata siya nagbabakasyon ngayon. Sabi nga po ng ilan, tinakasa na itong kinakaharap niya pong kaso or usapin kay Bossing Vic Soto. So siguro wala pa pong follow up, wala pa pong next hearing kasi nakakagala-gala po si Direk Kasi kung meron niyang next hearing, wala po yan dyan. Nandirito yan sa ating bansa. Pero sa ginagawa niya ngayon, napagala-gala, naglalaylo, wala pa po yung next hearing. Kaya antabayanan lang natin yung mga susunod po na ganap sa 19 counts na cyber libel na sinampa ni Bossing Vic Soto kay Direk Daryl Yap. Samantalang, si Mon Confiado mga Kadabarkads ay naglabas po ng statement na corner po siya ng isang media. And sinagot niya nga po yung mga katanungan doon pero lamang pa rin po yung pag-iingat niya sa kanyang mga salita. So isa na dito ito, sabi dito ni Mon Confiado, si Direk Gina Alahar naman siguro, sabi niya, ay hindi magsushooting kung hindi niya alam ang takbo ng kwento. Same as ibang actors, si Miss Charmaine, si Rosana Roses at iba pang cast. Syempre as professional daw, alam namin yung istorya pero kung papaano ipopromote ni Direk, hindi namin alam yon. Nakangiti niyang pakli. So, hindi po alam ng mga cast itong ginawa ni Direk Daryl Yap. Yung modus na pagpapromote, kung paano mag-trending at pag-usapan, wala pong alam itong mga cast. Ang ginagawa lamang talaga nila ay yung pag-arte. Yung trabaho lang nila dito sa naturang pelikula. Pero syempre, alam daw po nila yung takbo ng naturang pelikula. Kasi kung hindi po nila alam yan, hindi po nila yan tatanggapin. Sabi pa po dito, nag-follow up question kami kung safe ba ang kwento na walang masasagasa ang ibang tao, lalo na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Ang sabi po ni Mon Confiado, hindi ko pa muna sasagutin kasi mapepremp o bulalas po ito ni Mon. So gusto niya lamang daw po mag-ingat, gusto niya lamang daw maging safe kasi talagang napakahirap daw po ng sitwasyon ng pelikulang ito. Baka hindi daw dapat sa kanya manggaling ang impormasyon. Naibigay naman daw niya ang serbisyo niya bilang aktor para sa pelikulang ito. Kung ano daw yung plano ni Direk Yap, hindi na raw nila alam yun. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito mga Kadabarkads kay Tito Soto. Sino pong nakakamiss sa kanya? Kasi may isa pong netizen na nakakita po sa kanya dito sa airport at nakapagpa-picture pa nga po siya. Sabi niya nga, selfie with Tito Soto at the airport. Ayan po si Tito Seno. Talagang napaka-busy niya sa campaign. Kaya naman kahit namimiss po natin siya, konting tiis lang dahil para naman po sa bayan etong kanyang ginagawa. Samantalang isang Dabarkads naman po ang napasugod po
sa NBI. So kung inyo natatandaan, natalakay na po natin ito doon sa mga previous update natin. Itong tungkol po kay Jelly Au na kung saan naging DJ po siya ng Itbulaga. Isa po siyang Dabber Cats, okay? Isa siyang Dabber Cats, nagtrabaho siya ng ilang taon at kaklose niya po ang mga Dabber Cats natin. So eto at sumugod po siya sa NBI ngayong araw ata. Sabi nga dito sa write-ups, Club DJ Jelly Au sought help from the National Bureau of Investigation or NBI on Friday ngayong araw, days after she accused her fiancé Jam Ignacio of physical abuse. Au, who posted photos of her injuries online on Wednesday, was seen consulting NBI Director Jaime Santiago. Sabi nga po sa ABS-CBN, dumulog sa NBI ang social media influencer at DJ na si Jelly Au para ireklamo ang pananakit ng kanyang fiancé. So, ayan po yung mga picture ni Jelly Au na talaga naman pong dumulog na po siya sa NBI para ikonsulta itong pananakit ng kanyang fiancé. So, sana nga po no, ay ma-action na po agad ito ng NBI at nang sa ganon ay maisampa ang tamang kaso para po sa insidenteng ito kasi hindi po deserve ng kababaihan na saktan lamang ng ganun-ganun lang. And ayon nga po sa aking mga napanood na video ni Jelly Au, parang siloso ata itong si Jam Ignacio. Kasi may kumaway lang at sumitset dito kay Jelly Au, parang nagagalit na po ata itong kanyang fiancé. Yan po yung sinabi ni Jelly Au. So, possible na yun po ang pinagsimula na ng kanilang pagtatalo. Ayon pa nga sa kanya mga Kadabber Cats na habang nagdadrive daw itong si Jam Ignacio, yung buhok niya daw hawak-hawak tapos inaano daw siya sa salamin ng car. Samantalang kanina naman mga Kadabber Cats, dito po sa Itbulaga ay dumalaw at nag-promote si Kiko Estrada. So nakakatuwa lang no, sayang wala si Miles Ocampo. So sana one day ay mag-promote ulit itong si Kiko Estrada dito sa Itbulaga tapos si Miles Ocampo ay nasa studio po ng Itbulaga. Nang sa ganon, marami na naman pong kiligin na Dabber Cats natin. Kasi marami pa din pong Dabber Cats ang nagaantay po na magka-pair silang dalawa. So, sana i-push through ng TV5 ang tangbalang ito mga Kadabber Cats kasi may kilig factor po talaga. So, sino po mga Kadabber Cats ang gusto ang tambalan ni Miles Ocampo and Kiko Estrada? Taas nga po ang kamay dyan or just comment down below. Nang sa ganon ay ma-push natin ito sa TBJ at sana ay mapagbigyan. And syempre sa TV5 no, sana marinig po nila itong panawagan po at request ng mga Dabber Cats natin. So anong say ninyo dito mga Dabber Cats? Just comment down below, okay? So hanggang dito lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.